may mga comment po sa YouTube natin kung paano mag-update ng resume sa POEA e-registration. Yan po yung gagawin natin. Yo, what's up mga kabayan? Welcome back sa aking channel, OFW Nonoy. Bale, ang susunod ko pong i-share na video is kung paano po mag-update ng resume sa POEA e-registration. Ayan, kung mag-a-apply po kayo, kailangan po yan pag sa requirements po yan sa agency na ma-update po natin yung resume sa yung mga details po dyan. Okay, simulan na po natin. Punta lang po kayo sa DMW website, i-click nyo po yan. Ilalagay rin po natin yung link sa description. Kung nandiyan na po kayo, punta po kayong online services. Tapos e-registration. Lagi nyo lang po yung account na niregister nyo po dyan. Username saka password po. Tapos click nyo yung login. And pag nasa dashboard na po kayo, punta po kayo na may profile. Yan po yung una nyong i-update bago po yung iba. Yan. May separate po tayong video na ginawa po dyan. Pinakita ko lang po yan para meron po kayo idea. Sa mga hindi pa po na-update yung profile nila. Yan, personal info. Tapos punta na po tayo sa My Education. Yan, may apat po na ilalagyan po ng details dyan. Educational background. Click nyo po yan, add education. Tapos pag nasa category, click po kayo dyan. Yung drop down po, i-click nyo yan. Ayan. Marami po dyan kung ano po yung gusto nyo pong ilagay. Ako high school graduate lang naman po ako. Kung kailan po kayo graduate. Tapos ang school. Ito medyo tricky po dito. Pag wala po yung school nyo po dyan, yan, hindi po kayo hindi po tatanggapin yan pag itatype nyo po yung mismong school. Yan, hanapin po muna natin kung dito po yung school ko. President Sergio Osmeña po yun Ayan, walang lumabas. Type ko lang Osmeña. So wala pa rin. Piliin. I-type ko lang po siya. I-type ko lang para may idea po kayo na pag tinype nyo po yung mismong school nyo lang na wala po dyan sa pinaka default nila, magkakaroon po ng error. Ayan, tinype ko lang po siya. Ang katulad po dyan sa course, yung high school graduate, wala naman po. So, lalagay natin yan mamaya sa others. Papakitaan ko lang po kayo ng sample. Not stated. Lagay natin yan sa... Ayan, okay na yan. Sample lang po yan. Ayan, magkakaroon po ng error. Ayaw po tanggapin. Close nyo lang ulit, tapos add education ulit. Gawin nyo po, lagay nyo po yung others. Kasi wala po yung school Tapos dito sa course, others na rin din po ilalagay nyo dyan. Lagay po natin muna kung anong taon po tayo graduate. Ayan, tapos dito others din. Tapos click nyo na yung save. Ayan, na-add na po siya. Certificate naman po. Click nyo rin po yan. Tapos ilagay nyo na po kung ano pong certificate ang ilalagay nyo dyan. Ayan, certificate title. Kompletuhin nyo lang po yung details dyan. Yung certificate serial number, nilagyan ko lang po yan ng sample. Saka wala naman po yung expiry date. Pwede na siguro yung issue date. Tapos click nyo ulit yung save. Ayan, nadagdag.
training. Ganun din po sa mga susunod na details. Lagyan nyo lang po yung training na inatinan nyo. Yung certificate number yan, nilagyan ko rin lang po, hinulaan ko lang kasi wala naman pong nakalagay doon. Skills, tapos nilagyan ko rin yan, tapos click nyo ulit yung save. Naroon po tayo sa language. Ayan, kung ano po yung mga alam nyo pong language, makakapili po kayo dyan. Click nyo lang yung drop down na yan dyan sa box. Tapos kung ilan po yung rating nyo, kung sa palagay nyo po. Dito sa consistency, wala naman po, kahit wala na po yan. Tapos click nyo na po yung save. Ayan, punta naman po tayo sa my experience. So okay na, may details na po lahat. Punta naman po tayo sa work experience. Work preference, ayan po, yun sa mga mag-a-apply po yan. Lagyan po natin ng sample. Ayan, kung ano po yung preferred nyo po na trabaho, kung saan po kayo ang mga experience nyo. Lagyan nyo lang, i-search nyo lang po yan. For example yan, machine operator po. Ayan, click nyo yung search. May lalabas po dyan na option. Pili na lang po kayo dyan. Basahin nyo lang. Tapos click nyo yung select. Yan, drop down. Industry. Siyempre, manufacturing po yan. Ilagay nyo manufacturing. Tapos category. Tapos click nyo na yung save na yan. Ito naman po tayo sa work experience. Click nyo po yan, yung company nyo, tapos kung kailan po kayo nag-start, ano po yung position nyo. Pag nagtatrabaho pa rin po kayo dyan, wag nyo na po yung lagyan ng ano. Tingnan natin po kung tatanggapin po yan. Eto, present work, click nyo yung box na yan. So ayaw, kailangan lagyan ng ano, lagyan na lang natin yung start date parehas. Copyain na lang po natin yan. Kasi nagtatrabaho, present pa rin po tayo sa work na yun. Iparehas ko na lang po ng start date. Tapos click nyo yung save. So ayan, tinanggap naman. Sunod naman po natin yung may documents. Click nyo yung may documents, add documents. Select nyo po yan. I-add nyo po kung ano po yung hinihingi ng agency nyo. Yan, maraming po dyan. So ito, NBA clearance sample lang. Issue date, saka expiry date, tas save. Ayan. Ayan, ganun lang po. Naayos na po natin yung resume natin sa POA e-registration. Ayan, nalagyan na po natin ng details lahat. Pwede nyo pong pirmahan yan once na print nyo na po siya. Pag okay na, pag may mali po kayo, pwede nyo po yung i-remove. Tapos yan, ipiprint na po natin. Click nyo yung print OEC. Pag isa-save nyo lang, i-click nyo po yan, tas save to PDF pag wala pa po kayong printer. Tas save. Click nyo po yung save. Yan, mapupunta po yan sa computer nyo, sa download folder. Buksan lang natin. Ayan po siya. May profile.
Click nyo lang okay. Mga kabayan, ganun lang po gagawin nyo pag gusto nyo pong i-update yung resume sa POA e-registration. Maraming salamat. Sana po makatulong.